Sorry, mga 6 months pa lang ata ako gumagawa. Pag mga ganyan kasi, pag sa bird level, hindi ko pa alam yan. Makakan pala ako. Combination lang. Ayaw ko gumalaw. Mahirap na gumalaw pag ganyan. Pero nung ma-receive mo to, Apple logo lang. Apple logo. Tapos pinalitan mo lang ng earpiece. Nakita ko kasi yung earpiece, may kalawang. Buwan doon ata nag-short. Nung tinanggal ko yung earpiece niya, tapos pinalik ko siya ulit. Nabuhay siya. Tapos, binigay ko sa cellphone. Sabi ko, wala pa ako. Kesa, hanapan ko muna supplier. Nagamit niya pa. Kinabukasan, binalik niya sa akin. Para Meron na ako. So itong LCD, hindi mo napalitan ng LCD? Hindi. Binalik ko sa supplier kasi ganun pa rin. Naibaliktad ko lang tong flex. Ganun, di ba ganun yan? Nagalagay ganun. Nalagay ko ganun. Napabaliktad. So, Kaya nag-short siya ulit. Baka siguro pag baklas kabit ko lagi ng LCD. Kailan baklas kabit siya kasi short pa rin. pwede pwedeng doon. Pagka tinamaan yung sa contact cell sa... Wala pa naman ako dumapa sa katabi ko. Harap ako technician. Lagi ako nanonood sa'yo . Doon ako kumukuha ng idea lagi minsan. Wala talagang touchscreen. Wala talaga. So, hindi sa LCD. Kailangan ako silang mayari yung mga kanyan Yung Nga files? So, pero gagawa ko paraan, hahanapan ko. Hindi ko pa kasi kaya ganito pag sa burn level na. I-summarize lang po natin ang concern ni Kotek. Natanggap daw po niya itong iPhone X na Apple logo lang daw. At nang magawa niya ang issue, ay biglang hindi na raw gumana ang touchscreen. At ang suspect niya ay dahil sa baliktad niyang pagkakabit sa earpiece flex at pagtanggal kabit niya ng LCD ng maraming beses. At dahil daw po sa kanyang palagay ay board issue na daw po, ang problema ay mas minabuti po ng ating Kotek na ipagawa niya na lang po sa atin ang trabaho dahil tiwala naman raw po siya na mas magagawa daw po natin ang problema dahil lagi naman daw po siyang nanonood sa ating mga video. Kaya after ko pong ma-double check na hindi nga po sa LCD ang problema, ay ang next po na ginawa ko ay tinest ko naman po one by one ang mga pin sa touchscreen FPC connector via diode mode upang alamin po kung may short ba or may open line sa mga pin ng FPC connector. Wala naman po akong nakitang short to ground sa mga pin na may value, pero may nag-iisang pin akong nakitang open line at ang pin na ito ay ang pin number 1 at nang i-check ko ang connection ay connected pala sa CPU ang pin number 1. Nakita ko rin po na may isang resistor ang nagsisilbing tulay sa FPC at CPU, kaya may posibilidad na putol ang tulay na yan. At para i-confirm ang aking analyzation, ay kinutkot ko po ang glue na kulay itim sa ibabaw ng mga component. At doon ko po nakumpirma na tanggal nga po ang resistor, kaya ang resulta ay walang komunikasyon si touchscreen kay CPU. At dahil sa pagkawala ng tulay o ng resistor, ay hindi gumagana ang touchscreen. Then, ang sunod pong ginawa ko ay binaypass ko po ang linya ng Razer serial clock mula sa CPU papuntang pin number 1 ng touchscreen FPC connector. Datapwat kapiranggot lang na Gutwick wire ang ginamit ko ay hindi ibig sabihin na kapiranggot na rin ang babayaran sa ating serbisyo. Hindi po yung kapiranggot na Gutwick wire ang binabayaran po sa aming mga technician, kundi yung skill po na taglay po namin na hinulma ng panahon, pinanday ng karanasan at hinasa ng sipag at tiyaga. Pagkatapos ko pong mabypass ang SCLK line, ay tinest ko po kung may value na po ba ang pin number 1. At kung nakita nyo po sa multimeter na pumalo na po sa 0.379 ang linya sa pin number 1, indikasyon po na meron ng komunikasyon si CPU at FPC connector. At dahil napagdugtong na po natin ang nasirang tulay ni na FPC connector at CPU, ay ang next naman po natin gagawin ay siyempre i-testing po ang unit. Dito na po natin malalaman kung ang ating ginawang solusyon ay epektibo ba o may kulang pa. Okay na? Yun. At kung pwede ko lang po sanang ipakita sa inyo ang ngiti ng aking kapwa technician nang makita po namin na gumagana na ang touchscreen ng iPhone X ng kanyang kliyente, ay makukuryente din po siguro kayo sa tuwa. Pero dahil hindi po ako nakapagpaalam sa kanya, ay wala po akong karapatan na ipakita po sa publiko ang kanyang ngiting tagumpay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at naway may nakuha po kayong kahit kapiranggot na kaalaman dito sa videong ito. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuri Tech, at your service.